Nako, tunghayan niyo muna po ngayon ang aming naging kapanayam kay Attorney Miguel Varela. Siya po ang President ng Chamber of Commerce. Yan, Attorney Miguel Varela po. At dahil isang magandang pagkakataon na itong Mindanao Business Conference para sa ating business sector, makakausap naman natin ngayon ang Pangulo ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI na si Attorney Miguel Varela. Magandang umaga po sa inyo, sir. Magandang umaga din, sir. Opo, sir, matanong lang po namin ni Princess sa inyo, no? Ano po ba yung gaano po kahalaga itong pagdadaos ng Mindanao Business Conference, especially in the business industry as a general? Well, mahalaga ito. Una, makikita nyo lahat halos ng mga ministers darating. Sila yung magsasabi ng mga programang ginagawa nila towards sustaining ng economy. Alam mo, para maraming magagandang nangyari rito under the leadership of President Aquino. But of course, we have to sustain all these gains, no, in order for it to last. At dito makikita niyo yung mga programa ng various ministers. Isa pang importante rito yung integration. Yes. Alam mo, by 2015, isang single economy na tayo, single market, a population of about 600 million. So we have to prepare also the industries towards this integration. And we will also tell them, like Secretary Domingo, myself, we will explain to them the benefits of this integration 2015. Of course, the companies will gain out of this because it will be linked to the international market. More markets will be open for their products. No? Sir Attorney, no, kanina po nasabi niyo po yung about benefits po, na isasabihin niyo nga po, yun yung nais niyo po ipahiwatig sa ating mga businesses. Pero ito po yung tanong, paano niyo po sila ma-i-influence? Paano po niyo sila maku-convince po na itong, especially itong mga maliliit po na business, na maki-engage po, especially in the business world, no? Napakahirap nito. So, ano po yung mga tactics natin na ginagawa dyan ng ating mga strategies? Alam mo, itong mga programa ngayon ay nakafocus sa small and medium industries. No? So, lahat, the government and the private sector, kami ng PCCI, are doing programs towards upliftment of SMEs. Binibigyan namin sila ng pagkakataon, maging internationalized. Ang ibig sabihin nun, yung mga trade delegations, yung mga foreign dialogues namin and visits from different chambers all over the all over the world, bibigyan nakataon sa kanila. We call on them and then nag-networking sila. That gives them opportunities. Their products can be marketed in all these parts of the country. No? Maraming nakikinabang dito sa ganitong activity. Ang gobyerno naman, gumagawa rin ng mga programa at binibigyan ng assistance. So, palagay ko, pagdating itong integration, lalong lalaki ang market, mas malaki ang pag-asa nilang bumuti ang negosyo at lumaki. Sir, aside from this Mindanao Business Conference, this is the 22nd Business Conference po dito sa Mindanao, sir. And one of the focuses of this event is para po dun sa mga small and micro enterprises. How can we encourage them, sir, para sa pagkakataon na makapag-ano ng business? Well, ganito nga ang sinasabi ko, lahat nitong mga micro and small bibigyan ng pagkakataon magkaroon ng opportunities na lumaki yung kanilang negosyo. Ibig sabihin yan, yung mga bangko will provide them some loans, no? Para siya makatulong sa negosyo. Yung mga policies ng gobyerno is towards them also, no? So, big opportunities. Kami naman, we internationalize itong mga maliliit na negosyo. We link them to the international market. Marami kaming trade delegations na tinatanggap. Siguro, last year, mahigit 20. So, in this year, mas marami pa.
Sir, ito po yung tanong rin, no? Kasi marami din po yung naghihintay dito. Kayo po bilang po the President of the Chamber of Commerce, no? Especially, paano po natin mahihikayat itong mga bago pa lang pumapasok po into business? Ito ang ating mga, especially po yung mga maliliit na business, either malaki or maliit, especially po itong mga international investors. Paano po sila mahihikayat na talaga pong maki-invest dito at makisali po dito sa ating magandang business na pinapalago dito sa Pilipinas, especially in this land of fulfillment, ika nga dito sa Mindanao. Oo nga, alam mo, Mindanao is the food basket of the country. no? yes. So yung agriculture, malaki ang pinofocus doon ngayon. So itong mga small businessman natin, yung hikayat natin magnegosyo, carrying agricultural products. At binibigyan sila ng opportunity at saka yung mga policies, medyo focus sa kanila. Maraming opportunity available to them in agriculture. Okay, and with that, very well said, sir. And we are looking forward to that. Maraming salamat po, Attorney Miguel Varela, ang Pangulo ng Philippine Chamber of Commerce and Industry. Thank you, sir.